Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, ipagpapatuloy natin ang buhay ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nung nakaraang halaka ay iniwan na sila ng mga monapik, ang mga kamusliman, nang sila ay mag-observe o magsagawa ng sala doon sa lugar ang Syawat, no? Asyawat, meaning medyo madilim-dilim ito, madaling araw ito. So, sa panahong ito ay umalis ang mga munapik, meaning umuwi na sila, iniwan na nila ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mga kamusliman, at binanggit na natin ang mga kadahilanan sa nakaraan. Ito ay hindi na natin dapat pang ulitin. So, meaning, nung sila ay makapagsala ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, medyo madilim-dilim pa, at actually alam na rin ng mga Quraysh ang mga Muslim sapagkat sila ay nasa parehong Mount Uhud na ito, at ito ay pinaispiya na ni Abu Sufyan nakaraan ang mga nakita nilang tao at napatunayan nito ay mga Muslim, at biglang nangamba, nagulat ang mga Quraysh na hindi nila inaasahan na una pa palang sasalakay sa kanila ang mga kamusliman na alam nila sila ang lulusob sa Madina. Ngunit hindi nila inaasahan ay papunta na pala sila, itong mga kamusliman, sa mga Quraysh. That's why isa na namang bagay ito para bigyan sila ng takot ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang puso na itong mga Quraysh ay nag-aakala na ang talagang mga Muslim ay hindi mahihina, sila'y matatapang at malakas na. So in this situation, bago pa talagang sumikat ang liwanag, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam after sala ay pinakilos na niya ang kanyang mga hukbo. At ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay gumawa na ng dalawang hanay. Dalawang hanay. Itong Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at itong hanay na isa ay nasa kaliwa. Itong isang hanay ay nasa kanan. Okay? So mamaya natin balikan ito. Gusto ko munang unahin natin yung archers. At pumili ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng 50 magaling sa pana. 50 magaling ito sa pana sa pamumuno ni Abdullah bin Jubair bin An-Nu'man Al-Ansari Al-Ausi Al-Badri. So siya ang tinagubilinan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pamunuan niya ang 50 archers. Okay? Siya ang magmamando sa kanila. So ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinadala niya ito sa isang bundok doon sa Mount Uhud na tinatawag itong Jabal Rumah, na tinawag bandang huli ito, the Mountain of the Archers. Okay? So ito yan. Meaning, ang Mount Uhud, naka-letter C. Ito yung harap, sa inyo natin nilagay ang harap. Naka-letter C siya rito. Okay? Meaning, pwedeng maging panagka, ang right lang, sa likod ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi sila makakaakyat dyan. Matatalim na batuang dyan, at ang kanilang kampo ay nasa likod dito. So nandito sa likod ang mga Muslim. Ngayon, mayroong bundok dito. So ito yung bundok, papunta sa likod letter C, may bundok din dito, Jabal Rumah. At dito may bundok din, at mayroong maliit na parang kanal dito. So dito maaaring makapasok si Khalid ibn Walid. Okay? So ang bundok na ito, mula doon sa isang bundok na maaaring pasukan ng nasa harap ng Quraysh, almost 150 meters ang luwag. Pero masikip dito kung ikukumpara sa 3,000 taong papasok dito,
abay masikip ito para sa kanila, hindi maluwag ito. So in this situation, mayroon ang Prophet sallallahu alaihi wasallam na mga archers dito sa bundok na ito, Jabal Ruma, at nasa likod. Hindi nakikita doon sa harap ng mga Quraysh. Maliban sila Khalid ibn Walid, dahil nasa right flank sila, medyo mataas ang lugar, nakikita nila ang archer sa likod. And the left flank, as far as I know, ang anak ni Abu Jahal, si Ikrimah ang mamumuno sa right flank. In the left flank, right flank Khalid ibn Walid nasa mataas na lugar, sila yung sa mga kabayo. Pamumuno ni Khalid ibn Walid dito. Okay? So meaning, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, meron siyang nakahanay dito na kaliwa. Okay? Nakahanay sa kaliwa at binabantayan nila yung kanal. Kung sakaling sasalakay sila Khalid ibn Walid, kahit may archers dito, dahil nakikita nila dito, ang mga archers yung sa harap, di nakikita ito, nasa likod ng bundok. Kung sasalakay si Khalid ibn Walid sa kanal, masikip din yun. Argabyado na sila Khalid ibn Walid dito. So, aharangin sila dito ni Subayr ibn Awam. Siya ang itinutok ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mamuno doon. At binigyan din ito ng kasama ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na sumuportang mamuno sa kanya si Miqdad bin al-Aswad. So ito'y naging assistant ni Subayr. Okay? So, meaning yung kaliwang flank nakaharap sa kanal at mayroong archers at dito yung right flank naman. Yung haharap sa mga Quraysh na papasok. Okay? Yung sa mga Quraysh na papasok. So dito naman sa right flank na ito o right wing, ang inappoint ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na mamuno ay si Al-Mundhir bin Amir. Okay? So nakahanay na. Ito ang Jabal Ruma. Tapos may kanal dito, may bundok dito sa paikot ng Prophet sallallahu alaihi wasallam hanggang dito. So meaning bundok at bundok. Pwede dito pumasok sa harapan ng mga Quraysh at pwede sa gilid. So dito yung right flank, dito yung left flank, meaning walang papasukan. Nakakulong ang lahat ng papasukan ng mga Quraysh gwardyado. Okay? So in this situation, sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga archers na ito, pinagbilinan ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ginawa niyang maliwanag ang kanilang misyon. At sinabi niya sa kanyang leader na ginawa dito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Abdullah bin Jubair, pinagbilinan niya na huwag niyang haayaang mangyari ito at naririnig ng kanyang mga kasamaan. Na sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit na kami ay mabigo sa digmaan, nakikita niyong natatalo, huwag kayong aalis sa lugar ninyo. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwag kayong aalis, manatili kayo sa inyong mga lugar, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, dinagdag niya, ihmalu, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meaning ihmalu duhuraha, dipensaan ninyo ang aming duhura na. Ihmalu duhura na, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, dipensahan ninyo ang likod. Okay? Ang likod namin, meaning yung kanal dito, didipensahan nyo ito. Pag dumaan kasi sila Khalid dito, nakapasok, pag nakapasok dito sila Khalid, talo ng Muslim. In natural way. Bakit? Mapapaikutan sila sa harap at dito. Kaya gwardyadong kaliwa, gwardyadong harap. May archers pa, nandito sila sa Subayr. So ang mga misyon ng Quran ng mga archers ay totally bantayan ang pagpasok sa likod. Doon sila delikado. Kaya huwag kayong aalis, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung kami nakikipaglaban, kahit natatalo kami, gwardyaan yung likod na yan. Huwag niyong pabayaang makapasok dito. Meaning, so huwag niyong papapasokon dito kahit sino, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pa in ra'aytumuna nuqtalu wala tansuruna. At kung makita nyo kami, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na pinagpapapatay na. Kahit pinagpapapatay na kami, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, huwag nyo kaming tutulungan. Meaning dyan pa rin kayo. Huwag nyo kaming tulungan kahit kami ay napapatay na ng mga ito, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, pa in ra'aytumuna kadaganimna wala tusyrikuna. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kung kami ay kumukuha ng mga samsam, meaning natalo namin sila. Okay, yung mga warbuti ngayon, mga samsam, pinupulot, kinukuha na namin. Ibig sabihin ng Prophet Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, huwag kayong aalis, huwag nyo kaming tulungan kumuha ng mga samsam. Diyan lang kayo. So meaning, ginawang malinaw ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanila ang kanilang misyon. Ang misyon nila, doon lang sila, huwag aalis, kahit anong mangyari, matalo manalo, bantayan nila ang likod. Wala silang dapat papasukin. Masikip yun eh. Hindi naman pwede pumasok sila Khalid ibn Walid, mga 100 kabayo sila, nang sabay-sabay hindi. Maaari siguro makadaan sila, 3, 4, 5, uulan ng pana doon, mamamatay lang sila Khalid ibn Walid hanggat may gwardiya ron. Kaya hindi rin gagawin ni Khalid ibn Walid, radiyallahu an, hindi pa siya Muslim dito, napapasok sila doon, nagwardiyadong mga archers dahil nakikita nila ito. Nasa mataas din sila ng kanang bahagi ng lugar sa labas ng lugar ng o pwesto ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Also, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said in Bukhari, report ito ni Bukhari, rahimahullah, sabi niya, in ra'aytumuna taktifuna tayru fala tabrahu. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, meaning, kung nakikita nyo kami, kahit tinutukan na kami ng mga ibon, meaning patay ka na, tinutuko ka na ng mga ibon, na maaring mga uwak, tinutukan na sila, patay na sila, tinutuko na ng ibon, pinag-aakot na pira-piraso ang katawan nila. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, fala tabrahu, wag ninyong iiwanan ang makanakum. Wag ninyong iiwanan, fala tabrahu makanakum, ang inyong mga lugar. Diyan pa rin kayo. Patay na kami. Meaning, tinutukan na kami ng mga uwak, mga ibon. Pinipira-pirasong tinutuka, kinakain, diyan pa rin kayo. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and then, hatta ursila ilaykum, maliban lamang kung may kakayaan, halimbawang pag-utusan ko kayo, o ipatawag ko kayo, meaning may pasasabi ako sa inyo, ibig sabihin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, doon lang kayo kikilos kung ako ay mayroong order sa inyo. Ngunit kung patay na, paano pa nga naman o-order? Kung patay na, dyan lang kayo. Pero kung buhay pa, order ako, doon lang kayo kikilos. Pero walang order, walang kikilos, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibig sabihin. And then, wa in ra'aytumuna hazamnal azalnaw kauma, wawata'nahum. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at kung makita nyo kami na natatalo ng mga kaaway, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o natatakpan na, halimbawa, ng mga kahaway, pala tabrahu, huwag kayong aalis, meaning makanakum, sa lugar ninyo, hatta ursila ilaykum, maliban kung ako'y magpadala sa inyo ng mensahe o utos. So, ibig sabihin, malinaw na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, isa lang ang order niya sa mga archers, manatili lamang sa kanilang lugar. So, ito ang magiging trabaho ng archers. Okay? So, sila ay pumunta ngayon. Almost sila ay 150 meters away sa mga sundalo ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nagpapana dito ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inutusan niya si Hamza, sabihin mo kay Abdullah ibn Jubair, pumana sila doon sa harapan ng mga Quraysh hanggat madilim pa para makita natin kung hanggang saan yung pana aabot, at pagdating nila doon sa pana, kung lulusob sila, okay, pwede na tayong magpaulan ng pana doon. Kasi kung hindi tayo pumana, baka hindi man naabot palang pana, nagpaulan sila, sayang. Kaya kailangan magpana ng isa, at kapag ito'y kung saan dumapo, at pag-apak doon ng mga Quraysh, magpapaulan tayo ng pana sa kanila. Okay? So pumana sila ng isa at ito'y tumusok. Meaning boundary yun na kayang abutin ng pana. Kapag doon na umabot ang Quraysh, o orderan sila ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na pumana, para habang lumulos sa mga Quraysh ay mga tamaan sila at masusurprise. Bakit? Hindi naman nila nakikita ito eh. Ang nakakakita sila Khalid ibn Walid, nandun sila sa right flank. Okay? Sila nakakakita. Ibig sa harap, hindi nila ito nakikita. So in this situation, napakagaling na diskarte ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito. Akma, tumpak na hindi kayang gawin ng ninuman. Ginawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang bundok na panagka. Dito sa kanan niya, hanggang sa likuran, matatalim ang mga bato dyan, ang bundok na yun, walang pwedeng pumasok. So meaning panagka niya na to. Hanggang doon sa kaliwa. Ngunit pagdating sa kaliwa, mayroong kanal, ang gana ng bundok, tapos yung Jabal Ruma. So may paklang, may siwang, pero masikip lang yan. Okay? So meaning binantayan ngayon to ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kila Subair. And may gwardiya doon isang row at may archers. Babantayin din to.
Okay? Then dito sa harap, yung kanan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, yung sa pagitan ng ruma at bundok na ito nakapaikot, dito sila niroon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ang kinaganda niya lamang dito, walang kapanapanalo ang mga Quraysh dito sa diskarte ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Dahil dito sa Jabal Ruma at pagitan ng bundok papunta yung kanan, paikot kay Prophet sallallahu alaihi wasallam sa likod, dito lang sila pwedeng pumasok. At nandito yung mga Muslim, maluwag ang kanilang lugar, maluwag. Pero dito pag pumasok at umatake ang mga Quraysh, wala silang panalo. Kaya hihintayin sila ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na sumalakay. Dahil magsisiksikan sila doon sa daan na yun. 3,000 yun. Okay, hinati na sabihin na natin hinati yun. Sabihin natin 1,000 na lang dito sa harap. Tapos yung kanan, ay yung kaliwa. So pag sumalakay yun, hindi sila kakasya. Magsisiksikan, magdidikit, hindi makagkapersang makahampas ng espada sa mga kaaway, sa mga Muslim. Samantalang ang Muslim, maluwag na maluwag sila. 600 lang ito, ginawang 2 anay. Tapos may archer, sabihin na natin 200 at 300 lang ang anay. 250, 300 plus 50 archers. 600. O sabihin na natin 700. Dahil 300 yung malis na Epocrite, 700. Sabihin na natin 300 tapos 50 doon sa archer, 650. O sabihin natin 350 dito. 350 ang sasalubong sa kanila na libo-libo. Napakaluwag ng Muslim para hiyampas nila mga espada. Samantalang sila sumalakay na magsisiksikan. Eh paano kalalaman kung nagsisiksikan kayo? Kaya ganun silang walang kapanapanalo. Dihadong-dihado. Napakagaling na diskarte ng Prophet sallallahu alaihi wasallam in this situation. Alhamdulillah. So dito malinaw na ang tagumpay mangyayari kung ito ang magaganap sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila, walang kikilos, walang tatabak, walang papana, hanggat wala akong utos. Hanggat wala akong utos, walang gagalaw. Kasi yung diskarte nga ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, gusto niyang umatake ang mga Quraysh. Okay? In this situation, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, nagsuot na siya ng armor sa likod at sa kanyang harapan. Okay, mahal itong armor na ito sa panahon na yon. Kapag tinataga mo ito, hindi tumatalab yun dahil tatalbog lang espada mo doon. So sabihin naman ng mga iba, nasaan tawakul ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bakit pa nagsuot siya ng ganyan? Wala ba siyang tiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala? So gaya ng sabi natin paulit-ulit, ang tawakul ay kailangan gumawa ng pamamaraan at pag-iingat. Hindi pwedeng magtiwala lang ng walang pamamaraan at pagtitiwala. Unang-una, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay likas na linikha niya sa ating sarili ang paghahanap ng mga pamamaraan at mga pag-iingat. Walang tao ang hindi linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang tao ang natural na yaan. Siya ay palaging gagawang pamamaraan at mga pag-iingat kahit na may tiwala siya sa dakilang tagapaglikha, likas sa kanyang nakalikha ito. Halimbawa, may mga taong may sakit ang kanilang mahal sa buhay. Kahit sabihin mo may tiwala ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, likas sa iyo na mismong sarili mo, sasabihin niya, ikaw ay magpagamot. Parang ganon, likas ito sa sarili mo na magpagamot ka, magpatingin ka, tapos uminom ka ng gamot para gumaling ka, insyaAllah, at magtiwala ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Walang taong walang ganyan, even na kupar, even na Muslim, kapag siya ay mayroong nararamdaman o gupit o nangangailangan, gagawa siya ng pamamaraan. Likas ito kasi sa kanyang katawan na linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang tao ay likas sa kanyang sarili na naghahanap siya ng lunas, pamamaraan, pag-iingat at saka siya magtitiwala sa dakilang tagapaglikha. That's why ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamalakas na mayroong tiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala ay mga propeta at sugo. Lalo na ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung bakit siya nagsuot ng armor, ito ay pag-iingat at natural ito sa isang tao. Okay? So in this situation, hindi ka pwedeng magtawakul ng walang pag-iingat. Gagawa ka ng tawakul na walang pag-iingat, walang pamamaraan, kahit na alam mong ikaw ay may cancer, na kailangan mong maghanap ng lunas at gamot, sasabihin mo na lamang, hindi, magtiwala na lang ako kay Allah subhanahu wa ta'ala, mamamatay ka. Bakit? Nagpapakamatay ka eh. Diba? O kaya sabihin mo, magbibigti ka,
at magtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala na hindi ka mamamatay kahit magbikti ka, mamamatay ka, nagpakamatay ka lalangoy, hindi ka marunong lamangoy at tatalong ka sa napakalalim na tubig, sasabihin mo, kahit walang sasagip sa akin, magtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, kung hindi ako mamamatay, mamamatay ka. Wala namang sasagip sa iyo, hindi ka marunong lumangoy, hindi ka mamamatay. That's why, ang tawakkul, hindi ganon. Gagawa ka ng pamamaraan, pag-iingat, at saka ka magtiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala kung ano mangyayari. Yun ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. At marami na tayong ipinakita niyan sa nakaraang kasaysayan ng mahal na Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na atin itong natapik na. And then, ang nasuot na ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang armor. Actually, mayroon pa sombrero dyan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na parang helmet at parang mayroon pang patilya dito. Okay? So, helmet, parang may bakal pang patilya na kaganyan dito. So in this situation, binunot ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang espada. Sabi niya, sino ang gustong kumuha nito para maibigay ang karapatan ng espadang ito? Siyempre, sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meaning may blessing doon sa espada mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. So dito ay dagli na gustong kunin o ingin ito ni Ali radiyallahu anhu. Radiyallahu an, Ali, As-Subayr ibn al-Awwam. Also Umar bin Khattab radiyallahu anhum. Gusto nila magawa ito, but hindi ito binigay ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila. At ito ay ibinigay ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung ito ay hingin ni Abu Dujana Sammak bin Karsya. Nang siya ay humiling, ibinigay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanya. So ito kasi napakatapang ng taong ito. Matapang naman silang lahat. Pero alam nila ito ay lumalaban na gusto niya yung mamamatay at makipagpatayan. Talagang totally matapang talaga. Kahit matapang mga saba, iba ito. So sabi niya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, ngayong ibinigay mo sa akin to, sugo ng Allah. Anong meron dito? Anong pabuya meron dito? Anong merong halaga sa espadang ito? Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang espadang yan, wala kang dadaanan na kaaway na hindi niya papatayin kapag hinampas mo, hanggang sa mabaluktot at maputol. Ganun ba, Rasulullah? Sabi niya, oo, of course, siyempre, sabi niya, at of course, lahat ng mapapatay mo ay mayroong kang gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kaaway natin. In this situation, ito kasing iba pa si Abu Dujana, mayroon siyang kayabangan nito, pagdigmaan. Matapang kasi ito at mayroon siyang kayabangan. At lalo na kapag tinali na ni Abu Dujana, yung kanyang sinasabing mayroon siyang red band, na tinali na niya yon, itong si Abu Dujana sa kanyang ulo. Alam yan ng mga Madina. Alam yan ng mga tao. Madina and also the Ansar. Alam nila na kapag sinuot ni Abu Dujana yung red band na sa ulo niya, meaning makikipagpatayan talaga siya. At kapag naglakad dito, may kayabangan, mapagmataas. Pero anong sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yung ginawa ni Abu Dujana na kanyang kayabangan, kapag siya nagsuot ng gano'n, gusto niya patayin, talagang magpapatayin at pag maglakad yan, may kayabangan. Ito ang lakad na ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maliban dito. Kahit ganon, kalugod-lugod yung kay Allah subhanahu wa ta'ala, exemption. Kahit mayabang hambog ang lakad niya sa pakikipagpatay para kay Allah subhanahu wa ta'ala, in this situation, kahit yun ay ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala, pero dahil ito'y para kay Allah subhanahu wa ta'ala, yun ay exemption. Hindi kinamumuhian ng Allah subhanahu wa ta'ala, bagkus ito ay nagiging kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil yun ay exemption. Dahil ang pakikipagpatayan niyang gagawin kahit na siya'y mayabang ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now, dumako naman tayo, naka-arrange na yung mga Muslim, no? Okay. Nasa right, left, at saka archers. Tapos nakakulong silang bundok. May kanal dito, sa harapan doon dadaan yung mga Quraysh. Yung mga Quraysh naman, okay, ang pinaka-leader ng mga Quraysh ay si Abu Sufyan. Abu Sufyan Shakir bin Harb, hindi pa rin siya Muslim dito. Siya ang nasa sentro ng mga Quraysh. Sentro siya, center. Okay? Si Khalid ibn Walid on the right wings. Ito, medyo mataas ang lugar nila, kaya nakikita nila yung mga archers, silang nakakakita. Nasa right wing sila, pinamumunuan niya yung mga
kabayuhan. Itong si Khalid ibn Walid radiyallahu anhu, hindi pa rin siya Muslim dito. And so also Ikrimah, the son of Abu Jahl, hindi pa rin siya Muslim dito, radiyallahu an. Ito naman ay nasa bahaging kaliwa. Okay, nasa bahaging kaliwa itong si Ikrimah, anak ni Abu Jahl. Itong si Safwan, ito yung mga nag-udyok sa mga Quraysh para lumaban dito, nasubi ng Madina eh. Itong si Safwan ibn Umayyah, siya yung in charge sa mga naglalakad na mga tao. Infantry. Siya yung mga in charge yan. At yung mga archers, mga namamana, Abdullah bin Abi Rabia. So meaning, may namamana, may naglalakad, may nakakabayo, mayroon din sa left flank. So ito ang kanilang formation. At itong mga Banu Abdudar, sila palagi ang humahawak ng bandila. Kapag ang mga Quraysh ay nakikipaglaban, palagi na sila ang umahawak. Tradisyon na nila ito. Ang mga Banu Abdudar, sila ang umahawak. At ito ay mula pa sa kautusan ni Abdul Manaf, na naging tradisyon na ang umahawak ng bandila nila o pamantayan nila ay ang mga Abdudar. At ito ay namana pa kay Qusay bin Kilab. So in this situation, palagi na lang silang mahawak ng bandila. Even ng Battle of Badar, silang may hawak nun ng bandila. So in this situation, linapitan sila ni Abu Sufyan. Sabi niya, ni-remind sila. Alam niyo, sabi niya, ang nangyari sa Battle of Badar. Alam niyo ang nangyari sa Battle of Badar. Ang inyong pinuno, ang tagapagdala ng bandila natin na si Nadir bin Al-Harith, anong nangyari? Pinabayaan niyang malaglag ang bandila. At pagkatapos, na-capture pa siya. Dahil sa kanya, nabigo tayo. Kasi itong bandilang ito, sabi ni Abu Sufyan, ang unang tinatakbuhan ng mga kaaway natin, mga Muslim. Sila ang unang tinatakbuhan dahil kahit naman sila ang tatakbuhan nila ang mga may bandera Kasi pag naiwan niya, nalaglag, hindi alam pumikap, hindi mo na alam ang kasangga mo. Kung saan ka na mapupunta, hindi mo alam mga Muslim na kasangga mo. Yung pala, pinapatay mo na rin ang mga Muslim, hindi mo alam. Kaya kailangan may bandila para alam mo kung saan mga kasama mo. At ito ay tanda, kapag nalaglag ito, talo. Ito'y tanda ng pagkatalo. So in this situation, iniremind sila ni Abu Sufyan para tuyain, para lumakas lalo ang tapang, maghalit sila. Kaya sabi niya, naalala niyo ba ang ginawa ninyo? Pinabayaan niya yung bandila, lang inyong namumuno, kayo Abdudar. Sabi niya na kayong umawak ng bandila, binitawan niya sa Battle of Badar. Ano nangyari? Natalo tayo, nakapture pa siya. Sino? Si Nadir bin Al-Harith. So yan ang kagagawan ninyo. O Abdurdar, sabi ni Abu Sufyan, kung hindi nyo kayang hawakan ang bandila at hindi nyo ito mapapangalagaan upang tayo matalo, pabayaan nyo muli, kami na lang ang mga ngalaga, sapat na kami. Nagalit ngayon ang mga Abdurdar na ito dahil tradisyon sila ang umahawak, hindi pwedeng ganon. Pikon na pikon sila kay Abu Sufyan, pero ang totoo, pinaaalsa lang sila ni Abu Sufyan para tumapang. At gusto nilang salakayin si Abu Sufyan. Bandang huli, gusto pa salakayin si Abu Sufyan. Ano sabi nila? Anong gusto mong ipakita namin sa iyo? Anong gusto mong ipakita? Na ibigay namin ang bandila sa iyo? Kami ay mga duwag? Kami walang silbi? Tignan mo maya-maya kapag nagkaroon ng pakikipagdigmaan, meaning pakikipagpatay, pakikipaglaban. Tignan mo ang sinasabi mo kung duwag kami. Kung sinong duwag sa atin. So pinatapang lang sila ni Abu Sufyan at tumaligid si Abu Sufyan na ngumingiti. Yun ang gustong mangyari Abu Sufyan, na maging matapang, huwag pabayaan ang bandila ito na malaglag. Okay? That's why ito'y ginawa naman nila. Mamaya, kita nyo ang gagawin nila. Hindi nila pababayaan ang bandila na ito na malaglag. Kapag namatay ang isa, kukunin ito ng isa. Patutunayan nila na sila ay mga matatapang. Hindi nila pababayaan ang bandila na ito ay malalaglang lang walang kukuha. In this situation, nang medyo liliwanag-liwanag na, gumawa na naman ng ibang taktika itong si Abu Sufyan. Gusto niyang bigyan bang pagkalito ang mga Muslim. Gusto niyang bigyang maaaring magtalo sila. Dahil ipinadala niya ang isang mensahero ni Abu Sufyan sa mga Muslim na sinasabi, nakalain na sila, nakalain na rin ang mga Quraysh. Okay? Pinadala niya ang isang mensahero na sinasabi niya doon, o kayong mga taong Madina, pinasasabi ni Abu Sufyan na hindi namin kayo kaaway at wala kaming atraso sa inyo. Wala rin kayong atraso sa amin. Kung ayaw nyo kung ayaw nyo mga matay, pinasasabi ni Abu Sufyan, magsialis kayo dyan. Ang tanging kaaway lang namin ay ang mga taong Quraysh o aming kamag-anak, mga aming lahi. Sila lang, iwanan nyo sila kung ayaw nyo mga matay. Kung tutulong kayo, pagpapapatayin namin kayo.
Anong reply? Ni-replyan sila na kung saan hindi magiging kalugod-lugod kay Abu Sufyan. Si Abu Sufyan ay hindi nalugod sa kanilang reply dahil hindi nila iiwanan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at bumalik ang mensaherong bigo. Kaya Abu Sufyan hindi nagwagi ang kanyang plano. So sa pangalawang plano, mayroon isang tao na pumunta noon ng Makkah nang dumating ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina na dapat ding mamumuno katulad ni Abdullah Ubay bin Salul. Hindi yun natuloy. So sa galit niya, ayaw niya makipagkasundo kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, no peace treaty, walang kasunduan, iniwan niya ito. Pumunta siya ng Makkah. At ito isang pinuno rin ng mga Al-Aus. Isa nang magiging pinuno ng mga Al-Aus. Medyo may edad na ito, isa sa natitirang matanda na ito. Pumunta siya ng Makkah, kasama siya dito. So ito ang kanyang pangalan ay si Abdul Amir bin Saifi, na ito ay isang monghe, na kung saan tinawag ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pasik. Siya ay taong mapaghimagsik. Ito'y baluktot na lumalaban sa kabutihan. Ninalabanan niya ang kabutihan. Siya'y baluktot. Siya ay pasik, mapaghimagsik. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sinabi niya sa mga Quraysh, second technique, pamamaraan. Kinausap niya Abu Sufyan na i-remind niya ang mga Al-Aus. Dahil gagawin siya mamuno noon, maaaring umatras sila dyan. So in this situation, sinabihan niya ang mga Al-Aus na ito, na sinabi niya, O Al-Aus, alam ko na ako ay iginagalang at inirerespeto nyo, at alam ko na ako ay kalugod-lugod sa inyo at nais nyong mamunungunit na antala lamang. Ipinag-uutos ko sana sa inyo na kayo ay umatras dyan at umalis, iwan nyo ang mga taong Quraysh o Makkah, na silang dapat makalaban ng mga Quraysh. Pero anong tugon nila? Wala kaming nakitang mabuti sa iyo para ikaw ay pakinggan, sabi ng mga tao sa iyo. Walang tao ang matutuwa na makita ka, o taksil. Sabi ni Amir bin Saif, o Abu Sufyan, mukhang sinapian ng mga demonyo itong mga tagasunod kong dati, sabi niya. So nagpalusot. Mukhang sinapian na sila ng demonyo, hindi na nila alam ang kanilang ginagawa. So walang nangyari sa second plan nila para paatrasin ang mga taong Madina, ang mga Aus na ito. At actually, itong anak ni itong si Amir bin Saifi, the Al-Pasik, nasa Muslim, anak niya Muslim At kilalang kilala si Hansala. Si Hansala ang namatay sa digmaan na ginusul ng mga anghel. Ginusul ito ng mga anghel, hindi tao Alam natin, hindi ginugusul ng mga martir. Pero ginusul siya ng mga anghel. By the will of Allah, subhanahu wa ta'ala, by the command of Allah, subhanahu wa ta'ala, si Hansala, anak nito, nasa panig ng mga Muslim. Alhamdulillah. So in this situation, walang nangyari sa kanilang pagpaplano para paatrasin ang mga taong Madina ni Abu Sufyan, itong taong ito at iba pa. At kasama nila dito ang mga ilang babae. Alam natin, kasama nila ang mga babae sa Makkah na ang leader nila ay ang asawa ni Abu Sufyan, si Hind bin Utbah, anak ito ni Utbah bin Rabia. Napatay yung kanyang tiyuhin, kapatid, at tatay doon sa Baitul Badar in Mubarasa. At ito'y hindi niya matatanggap. So in this situation, kung bakit sila nung sumama, sila yung mga taong nagbibigay ng tambourines, nagbibigay ng lakas ng loob na lumaban sa mga kamusliman, itong mga kanilang mga kalalakihan. At sinabi nila, O Bani Abduddar, sabi nila, O tagapagtanggol, sabi niya, ihampas nyo ang espada nyo sa kaaway na yaan. At sinabi pa nila, O kayong mga aming mga asawa, maging matapang kayo, sapagkat kapag kayo ay nagwagi at nanalo, yayakapin namin kayo at ilalatag namin ang mga balig sa inyo para hintay namin kayo. Meaning, you are welcome na sumiping sa amin. Ngunit kung tatakbo kayo at iiwanan nyo ang labanang ito at magpapatalo kayo, sabi niya, iiwanan namin kayo at hindi na namin kayo mamahalin at hindi kayo makakatabi at makakasiping sa amin. So meaning, kapag kayo natalo, maaaring kami maging samsam nila, maaaring maging alipin, ibenta, o kaya maging asawa nila. O, siyempre, yung mga kupar, lalakas nga naman ang loob. Kung tatakbo ka nga naman, babalik ka. Dahil maaaring mangyari sa mga babae nila yon. That's why sinama nila ang mga babaeng ito. And now, nang ito ay magliwanag na,
mayroon isa sa mga matatapang sa Abdudar. Ito na, nagsimula na ang isang matapang na makikita mo Abu Sufyan mamaya kapag nagkaroon ng salpukan o labanan, makikita mo kung sinong matapang sa atin at sinong duwag. Ito na, yung may dala pang bandila, yung sa Abdudar na may dalang bandila, si Abi Talha al-Abdari, dito si Talha bin Abi Talha al-Abdari, siya ang may hawak nitong bandila. Actually, matapang ito. Talagang kilalang matapang ito ng mga Quraysh. Itong taong ito, si Talha bin Abi Talha al-Abdari. So, actually, ang kanyang nickname ay Tupa. Tupa ng batalyon. Ito ang kanyang nickname. Ram of the Battalion. Tupa ng batalyon. So siya ay nakasakay ng kamelyo. Hawak niya yung bandila. Okay. Nakasakay siya ng kamelyo. Hawak niya ang bandila. Okay. In this situation, nagyaya siya ng mubarasa. Mubarasa, opening. At walang sumasagot sa mga Muslim. Dahil alam nila matapang ito, magaling bihasa at balot na balot. Balot na balot siya. Balot na balot. In this situation, dalawa ang report. Malakas kay Ali. Unahin ko si Zubair. Zubair bin al-Awwam ang humarap sa kanya. Ay sa isang report. Zubair ibn al-Awwam ang humarap sa kanya. At hindi niya binigyang pagkakataon o tsansang makahampas itong si Talha bin Abi Talha. Meaning na unahan siya ni Zubair at napakagaling, napakahusay ng kanyang tira sa paa. Dahil ang balot niya sa ulo, sa katawan, sa kamay, ngunit hanggang binti lamang. So tinira siya sa paa. Putol ang kanyang paa. So in this situation, paano palalaban ito? At binigyang katapusan ni Zubair bin Awwam itong taong ito. Ang isang report, sabi nila, ang malakas si Ali radiyallahu an ang humarap kay Talha bin Abi Talha. Ganon din, nakabalot din, tinira din siya ni Ali radiyallahu an sa paa. At dito ay nakiusap siya kay Ali bin Abi Talib nang siya'y papatay na ni Ali bin Abi Talib, nakiusap siya dahil kamag-anak niya rin ito. Sabi niya, ako'y nakikiusap na wag mo akong patayin. Bilang pagrespeto na lang, bilang kamag-anak mo. Huwag mo akong patayin, sabi niya kay Ali radiyallahu an. So, iniwan siya ni Ali radiyallahu an at hindi niya ito pinatay. But, namatay din siya. Bakit? Naubusan siya ng dugo Putol siya ng paa. Pero hindi siya nilagutan ni Ali, iniwan siya ni Ali radiyallahu an. So, in this situation, in Mubarasa, isa ang namatay na may hawak na bandila from Abdudar. So, namatay na ito. Actually, sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito, Allahu Akbar, at siya ay humingi ng kay Allah subhanahu wa ta'ala siya nagdua para sa taong nakapatay sa taong ito, either Zubair or Ali radiyallahu anhuma. Allah knows best. In this situation, dahil sa naglag ang bandera nalaglag anong sasunduan? Hindi pababayaan. Hindi pababayaan na ang bandila ay hindi aangat. That's why, itong kapatid ni Talha bin Abi Talha, na taga Abdudar, ang kanyang kapatid na si Uthman, siya ang kumuha. Ayan pinakita nila, hindi malalaglag, mananatiling nakaangat ang bandilang ito. Ito ay kinuha niya, kanyang kapatid itong si Uthman. And then pagkatapos ito ay pinatay din ng mga kamusliman ang tao. Talagang, ang kapag hawak mong bandila, talagang ikaw ang tagpuan Ikaw talagang pupuntahin. Sino ang pumatay sa kanya? Hamza bin Abdul Muttalib. Siya ang pumatay sa taong ito. Binigyan ito ng Prophet ni Hamza radiyallahu an ng isang taga sa kanyang kamay na may hawak na bandila. Okay? At pagkatapos ay itong kamay na ito, na tinaga nito, hanggang dito yan. Okay? May hawak na bandila. Tumagos sa katawan hanggang sa pusod niya. Hanggang sa pusod. At sa likod ay lumitaw ang kanyang baga. Ganong katalim ang kanilang mga espada. Tinagaan niya dito, lasod hanggang dito, tagos hanggang pusod. Yung sa likod, labas ang baga. So namatay ang taong ito. And then pagkatapos ito ay kinuha ni Abu Sa'd bin Abi Talha. Kinuha niya na naman ito. Okay? Umangat na naman. So hindi talaga nila inayahan
ang gaya ng pangako ng Abu Sufyan na hindi ito aakayaang bumagsak, na hindi ito aangat. Ngunit si Saad bin Abi Waqqas ay binigyan niya ito ng pana, pinana niya, at tumama sa lalamunan nito ang pana na siya namang ikinamatay ng taong ito. In this situation, itong si Musafi bin Talha bin Abi Talha, siya naman ang tumakbo. Puro Abduddar ito, ha. Galing talaga sila kay Abi Talha, no? Galing sila sa angkan o isang bahay lamang ito. Galing kay Abi Talha. Mga pamilya nito ni Abi Talha. Isang bahay lang ang kumukuha dito. Ipangilan nito, pang-apat na ito. So in this situation, kinuha niya ang bandila. But itong si Asim bin Thabit bin Abi al-Aqla ay pinana niya rin ito. So nabitawan niya rin ang bandila at ito ay namatay. Then kinuha ito ni Kilab bin Talha bin Abi Talha. Abi Talha na naman, bin Abi Talha. Kinuha niya na naman ito. At pagkatapos ay itinaas niya ang bandilang ito. But si Zubair ibn Awam, inatake niya ito. Nilusob niya at tinaga niya at pinatay niya. So bumagsak na naman itong bandila. Kinuha na naman ito ng kanyang kapatid muli. Si Al-Jallas bin Talha bin Abi Talha. So binuhat niya na naman ang banner, nakaakat na naman ang banner ng mga Quraish. Ngunit siya ay tinaga ni Ubaydullah. Tinaga ni Ubaydullah ito hanggang ito ay mamatay. Okay, in this situation, ang anim na ito ay galing sa may bahay lamang ni Abi Talha. Patay lahat ang kanyang anak. Patay lahat ang magkakapatid. Pero tinupad nila na ang bandilay aangat. So dahil mayroon pang Abduddar, kinuha naman ito ni Artat. Hindi na nila ito kasama sa isang bahay. Artat na ito. Artat bin Sharsabil. So binuhat niya ang, kakaangat na naman, Abduddar ito. Nakabuhat na naman yung kanilang pamantayan o bandila. Ngunit sinalakay siya ni Ali bin Abi Talib at sinasabi naman ng iba si Hamza rin ang pumatay dito. Alanos best. So ito ay tinaga at ito ay namatay. At kinuha naman ni Shurai bin Karis itong mandila na ito. Alam niyo kung sino nakapatay? Si Kusman ang nakapatay dito. Si Kusman ay hindi Muslim. Tatlo pa ang napatay dito, alam ko, ni Kusman eh. As para sa inyo, tatlo ang napatay ni Kusman. Matapang to, nakita ng mga Muslim, napakatapang niya. Itong si Kusman. Si Kusman ay kasamang bumalik ni Abdullah Ubay bin Salul. Hipokrito to. O bakit siya nakapatay dito? Bumalik lang siya. Dahil hindi niya matanggap na siya ay tinuya ng mga babae sa Madina na siya'y duwag. So dahil hindi niya matanggap, nagbalik siya sa Mount Uhud para makipaglaban, ipakita sa mga babae, hindi siya duwag. So that's why nandito siya at nakipaglaban ng buong tapang para ipakita niya na siya ay matapang. Hindi para kay Allah subhanahu wa ta'ala, kundi sa mga babaeng yun. Siya ang nakapatay kay Artat bin Sharsabil. Pagkatapos nito, siya ang nakapatay kay Shurais bin Karis. Okay? Pagkatapos nito, itong si Abu Sa'id, Amir bin Abdul Manaf, Al-Abdari, itinaas niya ulit ngayon yung bandila. Isa na naman tong Abduddar, tinaas niya na naman ang bandila. At alam niyo sila kapatay ulit, ito na namang si Kusman na hipokrito. Siya na naman ang nakapatay. At pagkatapos ito ay kinuha naman ng anak ni Sharsabil. Okay? Bin Hashim al-Badri. So, pinatay na naman ni Kusman. Nakatatlo na si Kusman ang hipokritong ito. Kaya sabi ng mga Muslim, napakatapang ni Kusman. Sabi nila, kinuwento pa ito kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, sabi niya, ang baksik ni Kusman. Ang daming niya napatay. Doon sa mga may hawak na banner, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sabi ng mga sahaba, tiyak na yan ay papasok, inshallah, Rasulullah sa paraiso, no? Pag namatay, no? Ano sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hindi. Siya ay papasok ng impyernong apoy. Rasulullah sabi niya, papasok yan ng impyernong apoy. Siya ay papasok ng impyernong apoy. So in this situation, sinubaybayan ng iba si Kusman. Ingapikritong to, bakit nasabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na siya ay papasok ng impyernong apoy? So nung si Kusman ay nataga, hindi niya makayanan. Ang ginawa niya ay nagpakamatay siya. Ilagay niya ang kanyang espada, inipit niya ng bato, nakatayo, at saka niya dinapaan para matapos siya. Hindi niya kaya yung kanyang tama. Kaya nasabi ng mga sahaba, totoo nga, maiimpyerno siya. Nagpakamatay siya. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi lang yan. Hindi naman Muslim si Kusman, hindi siya nakipaglaban kay Allah subhanahu wa ta'ala o sa ating, para makisama sa atin.
nakipaglaban lamang siya dahil siya tinuyan ng mga babae na duwag, lumunta siya rito magbalik para ipakita lang na siya ay matapang. So meaning hindi siya nakipaglaban sa landas ng alasamantala, hindi siya nakisama sa atin para makipagpatay for the sake of alasamantala, kundi siya ay nagpasikat lamang. Kaya hindi siya Muslim, kaya maiimpyerno siya. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ubos ang tagapaghawak ng bandila ng Abduddar. At kapag ito'y walang dumampot, tanda ito ng pagkawala, pagkatalo, pagkasawi. At magkakagulo, wala ng bandila, walang tanda, alasay kasama ko, malamang at aatras na muna kayo. Dahil baka kayo na lang magpatayan. Pero ang nangyari dito, mayroon silang kasama ditong alipin, si Sawab. Ang ginawa ni Sawab, dahil siya'y alipin ng mga Abduddar, para lamang patunayan yung sinabi ni Abduddar kay Abu Sufyan, kinuha niya kahit alipin siya. So in this situation, kinuha niya ng isang alipin na ito na nagangalang Sawab ang bandila at ito ay kanyang itinaas. Ngunit ito ay pinuntahan ng Muslim at pinutulan siya ng kamay, kaliwa, pagkatapos kanan. Meaning wala na siyang kamay. Kinuha niya pa rin yung bandila. Iniipit niya rito at sa liig niya. Ngunit siya ay binalatan pa ng isang blow at ito ang kanyang ikinamatay. So in this situation, ang banner wala nang kukuha. Wala nang Abduddar. Wala nang naglakas loob na kumuha. So in this situation, magkakagulo. Magkakaroon ng atrasan. Okay? So in this situation, balikan natin yung mga archers. Okay? Nung magsalpukan na, nandito ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, walang gagalaw at wala akong utos. Hintayin sila, umatake, pumasok, masikip, 150 meters, ilang libo yon? Hindi natin 2,000, nandun yung 1,000 kay Khalid. O sabihin natin mga daan-daan lang kay Khalid, dito 2,000 migit. Papasok ng masikip. Ang nangyari dito, yung mga archers, nung papasok na sila, nang dumaan sa pana, yung pinana nila, nagpaulan, nag-utos ang Prophet sallallahu alaihi wasallam na magpana, na inutos kay Hamza, sabihin mo, magpana. Narinig siya ibuga, ipukol ang pana. So ipinukol ang pana at marami ang tinamaan habang papunta sila sa harapan na dadaanan nila na may bundok at bundok dito. Habang papunta sila, umulan ng pana at marami ang nangamamatay dito. So in this situation, nagulat sila saan galing yung pana. At si Khalid ibn Walid hindi makapasok dito. Bantay si Zubair, bantay din ng mga archers. Wala siyang mapasukan dito. Kung sasama pa siya rito, makakasikip lang siya dito. At paano dadaan yung mga kabayo nila doon? So lalong walang mangyayari. So in this situation, marami rin ang namamatay dahil nagsisiksikan sila ang mga Muslim maluluwag, maraming tinatamaan si kanila, maraming nasusugatan, at yung bandila pinabayaan, yun na, umatras na sila. Matras. Meaning, in first round, makikita natin sa Battle of Uhud, in first round, bigo at talo ang mga Quraysh. Walang nagawa si Khalid ibn Walid. So in this situation, takbo. Abu Sufyan, takbo. Nagalit ang mga babae sa kanila, nagsasalita ng masasama. Pinababalik sila, takbuhan sila. Okay? So, hindi nakagalaw si Khalid ibn Walid dahil nakabantay ang left flank, Zubair at mga archers. Walang nagawang tulong si Khalid ibn Walid radiyallahu an. Okay? So, itong si Abu Dujana, bago ko tapusin, pagpatuloy natin sa susunod. Abu Dujana, nagtali ng red band, di ba? Tapos lakad ninyo payabang. Exemption sa ganitong bagay, ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala. But pagdating sa digmang kay Allah subhanahu wa ta'ala, walang problema yan, exemption yan. Hindi ito kinamumuhian ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil ang kanyang kayabagan, kahambugan sa pakikipaglaban na ito ay kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kung hindi sa kanya, ayaw yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itong si Abu Dujana, nakita ito ni Zubair ibn Awam. Kasi bakit binabantay ni Zubair ibn Awam to? Kasi nung hiniling niya rin itong espada na ito kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi binigay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam eh. At ito hindi malayo kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, isa rin sa kamag-anak niya. Pero binigay kay Abu Dujana. At natandaan niya, bawat dadaan ng espadang to ay mapipinsala. Walang makakaligtas. Basta ito ilampas niya ni Abu Dujana, tiyak tatama, maliban lang kung hindi niya iampas hanggang sa maputol o mabaluktot ito. So sabi ni Zubair ibn Awam, talagang binantayan ko, tinignan ko, sabi niya, no? Itong si Abu Dujana, ay nakapela lang sila dito eh. Hinintay lang sila Khalid ibn Walid eh. So binabantayan niya, tinitignan niya, itong si Abu Dujana. Wala, sabi niya, na dinadaanan niyang hindi namamatay. Basta't dinaanan ni Abu Dujana, basta nakatali siya ng red band, at itong taling ito ay napapakita na makikipagpatay siya, handa siyang mamatay. Bawat na daanan niya, namamatay.
Alhamdulillah, kitang-kita ito ni Zubair ibn Awwam. Tama ang sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na walang hahampasin ng espadang ito na hindi mamamatay. So in this situation, may nakita pa si Abu Dujana, nakita rin ito ni Zubair ibn Awwam, na ang mga sugatan sa mga Muslim, gustong-gustong patayin ng isang Quraish. Yung pinupunta niya ba, yung mahina na may sugat, gusto niya patayin niya yon. Nakita ito ni Abu Dujana, linusob niya. Nilusob ni Abu Dujana. Ngunit natamaan si Abu Dujana sa espada ng Quraish na ito. Ngunit, ang sword ng ito ay mayroon itong leather itong si Abu Dujana, leather shield. Nang matamaan si Abu Dujana, nag-stuck yung espada. Hindi na niya mabunot, nag-stuck sa leather shield. So ang ginawa ng may hawak na espada, ano pag gagawin niya kung di tumakbo, hinabol siya ni Abu Dujana at ito ay kanyang pinatay. At nakita niya rin ang isang babae na nagpapalakas ng loob para lumaban ang mga Quraysh. Itong si Hind, pinuntahan niya at tatagain niya. Tatagain niya talaga. Ngunit itong si Hind, na nagsalita sa kanya, sabi niya, ikaw ba ay pumapatay ng isang babae na walang kalaban-laban? So, naisip ni Abu Dujana, ito'y babae lamang, napakahina. So sabi niya, masigit kong nirerespeto, sabi niya, higit kong iginagalang ang espada ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why, hindi kita papatayin. Hindi niya nampas, matras siya. At nakita ito ni Zubair ibn Awwam, sabi niya, ang alalaws best kung bakit hindi ito pinatay ni Abu Dujana, sabi ni Zubair ibn Awwam. So in this situation, nakita ito ni Zubair ibn Awwam kung paano nga yung espada na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sinong gustong kumuha nito para may bigay karapatan nito? Binigay ito kay Abu Dujana at ang karapatan pala nito, bawat ampasin niya ay mamamatay sa digmaan. Of course, magkakaroon ng reward dito si Abu Dujana sa bawat mapapatay niya for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. So in this situation, atras ang mga Quraysh. Walang nagawa ang mga Quraysh. Maraming namatay, marami ang sugatan. At galit na galit ang mga babae nang tumatakbo silang patakbo, bilang pagkatalo, galit na galit ang mga babae, pinagsasamayan sila ng mga masasakit na salita. Abang sila Khalid ibn Walid naman, nakatingin pa rin sila sa archer, kumukuha lang ng tiyempo. Hinihintay nilang umalis ang archer na kung sila ay aalis, ito ang pagkakataon na para umatake sila, papasukan nila ang mga kamusliman. So inshallah, ito ang ipagpapatuloy natin sa susunod na labanan sa Battle of Uhud, insyaAllah. Wa akhiru da'watil hamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah subhanaka lahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah